Good morning mga kapatid! April 22 po, naimbaga bigat, maayong buntag at buenos dias mga kapatid natin. Isang araw po matapos ang linggo ng pagkabuhay, ikinagulat at nagdulot ng dalamhati ang pagpanaw ng Santo Papa ng Simbahang Katolika na si Pope Francis. Kasabay po nito, nakikiisa ang Good Morning Kapatid at ang buong News 5 sa pagdarasal at pagluluksa sa paglisan ng isa sa pinaka-hindi malilimutang pinuno ng simbahan sa mundo. Kaugnay po niya, niyahatid namin ang ilang mga mahalagang balita at impormasyon sa kanyang pagpanaw dito sa ating Paalam Pope Francis, a Good Morning Kapatid special coverage. Idedetalye natin ang kanyang mga naging huling sandali bago siya tuluyang na maalam. Ibabahagi rin natin ang pakikiisa sa pagluluksa ng Simbahang Katolika dito sa ating bansa. Kukumustahin din po natin ang sitwasyon at pakikidalamhati ng ating mga kapatid, syempre sa Vatican City, sa Roma, sa Italia. Nakabantay rin po ang News 5 sa isasagawang libing para sa ating pumanaw na national artist at superstar na si Nora Honor. Ang ilang po mga isasarang kalsada para sa kanyang state funeral, alamin. Sa ibang balita naman po, kukumustahin din natin ang bentahan ng gulay. Matapos ang Semana Santa, may update dyan ng ating Nora, Mommy Chicky. Mga kapatid, alas 5:30 na po. Good morning kapatid na. Diretso na po tayo sa update sa mga pasada ng mga maiinit na balita. Nagluluksa po ang buong mundo sa pagpanaw ni Pope Francis, ang unang Latin American leader ng Simbahang Katoliko. Pinatunog ang kampana sa iba't ibang simbahan sa mundo bilang pakikiisa sa pagdarasal at pag-alala sa naging buhay at legacy ng Santo Papa sa loob ng 12 taon. Nasa frontline po ng balitang yan si Mon Gualvez. Pinatunog ang kampana sa St. Peter's Square bilang marka ng pagpanaw ni Pope Francis. Inanunsyo ng Vatican na sumakabilang buhay na si Pope Francis sa edad na 88. Namatay si Pope sa kanyang official residence sa Casa Santa Marta sa Vatican. Nagkaroon din ng opisyal na anunsyo mga kardinal. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. La sua vita tutta intera è stata dedicata al servizio del Signore e della sua Chiesa. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Bago pumanaw, nagkaroon pa ng Easter Sunday appearance si Pope Francis sa balkonahe ng St. Peter's Basilica sa Vatican. Hello. So good to see you. Nakipagpulong din si Pope Francis kay US Vice President J.D. Vance. Una nang tinutulan ni Pope Francis ang ilang paghihigpit ng Trump administration, lalo na ang immigration policy sa Amerika. Nagkaroon ng formal na pulong si Vance at ang Vatican officials. Hindi na rito nakasama ang Santo Papa. Bago ang kanyang mga public appearance itong mga nagdaang linggo, higit isang buwan na confine sa Gemelli Hospital si Pope Francis sa Italy dahil sa respiratory infection na kalaunay naging double pneumonia. Nagpunta pang Italy ang News 5 para i-cover ang kalagayan noon ng Santo Papa. Dumagsa mga Katoliko na nananalangin ng kanyang paggaling. Kahit nakalabas na ng ospital, binigyan pa ang Santo Papa ng 2 buwan ng mga doktor para magpahinga at magpagaling pang lalo. Ngayon, unti-unti ulit na dumaragsa mga tao sa harap ng St. Peter's Square para naman magbigay pugay sa namayapang si Pope Francis. Ang home country ng Santo Papa na Argentina nagulat sa malungkot na balita. Nagtirik sila ng kandila para kay Pope. Kabi-kabila rin ang pagluluksa sa pagpanaw ng Santo Papa gaya sa Congo. Sa Notre Dame Cathedral sa Paris, pinatunog din ang kampana. Ang South African Catholics tinawag na malungkot ang araw na ito. Habang ang mga taga-Brazil, inilarawan si Pope Francis bilang isang unique at extraordinary man. Sa ngayon, dagsa rin ng mga Katoliko sa labas ng Basilica of St. Mary Major sa Rome kung saan ililibing ang Santo Papa. Nagbabalita mula sa Frontline,
Mon Gualvez, News 5. Stroke at heart failure daw ang dahilan ng pagkasawi ni Pope Francis base po sa inilabas ng Vatican na death certificate ng Santo Papa. Nakoma raw si Pope Francis bago nasawi nitong Lunes. Bago raw ang kanyang lung infection kamakailan, sinabi ng doktor ng Vatican na nakaranas na noon si Pope Francis ng acute respiratory failure dahil na rin sa double pneumonia at iba pang sakit tulad ng diabetes. Base rin sa report, nakumpirma ang cause of death ng Santo Papa sa pamamagitan ng electrocardiographic thanatography o mas kilala bilang EKG. Samantala, sinara at sinelyuhan na ang Apostolic Palace matapos ang pagpanaw ng Santo Papa. Tinalian ng pulang ribbon ang mga pinto sa sinelyuhan. Hudyat ito ng pagtatapos ng pamumuno ni Pope Francis sa simbahang Katolika at pagsisimula ng panahon ng Sede Vacante. Bubuksan lamang ang sinelyuhang pinto kapag nakapaghalal na ng bagong Santo Papa. Nakikiisa po ang mga simbahan sa Pilipinas sa pagkalembang ng kampana bilang pagluluksa sa pagkamatay ng Santo Papa. Sa Manila Cathedral, may itinakda ng prayer area para sa mga deboto. Nasa frontline po ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Pinatunog ang kampana ng Manila Cathedral kasunod ito ng pagpanaw ni Pope Francis. 13 minuto ang itinagal ng pagkalembang. Pagbibigay-pugay ito sa halos 13 taong pamumuno ng Santo Papa sa simbahang Katolika. Gagawin daw ito gabi-gabi sa loob ng 10 araw. Nagsagawa ng mga dasal at nagtalaga na rin ng prayer room. Ilang Pinoy ang nagtirik ng kandila para kay Pope Francis. Pinatunog din ang kampana sa Quiapo Church bilang pagdalamhati sa pagpanaw ni Pope Francis. Nakadisplay ngayon ang larawan ni Pope Francis sa altar ng simbahan. Saglit ding nag-alay ng katahimikan at binasbasa ng larawan ng Santo Papa. Sa Cubao Cathedral, pinatunog din ang kampana. Pinapalabas sa mga TV screen ng simbahan ang kanyang larawan at nakasulat ang katagang Rest in Peace sa wikang Latin. 2 minuto namang pinatunog ang kampana sa simbahan ng San Jose Occidental, Mindoro. Malungkot si Father Ala na hindi na maaabutan ng Santo Papa sa nakatakda niyang paglipad sa Vatican sa Hunyo. Hindi sapat yung oras ng pagkalembang para tayo ay magluksa. At kailangan nating ipanalangin siya para sa kanyang eternal repose. Si Cebu Archbishop Jose Palma humiling ng pakikisa sa pasasalamat sa Diyos sa naging serbisyo ni Pope Francis. Ipakita niya kining gugma, labi na sa mga kabos, labi na matud pa sa marginalized. Tanan kita mag-ampo o atong ang yun, Diyos atong amahan, pagdawat niya sa iyang gingarian. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Tinaguri ang People's Pope. Mahigit 1 dekadang nagsilbi bilang leader ng simbahang Katolika si Pope Francis. Ang kanyang naging buhay, balikan po natin sa report na ito. Labing-dalawang taong nagsilbi bilang pinuno ng simbahang Katolika. Tinaguri ang People's Pope. Siya si Jorge Mario Bergoglio o mas kilala bilang si Pope Francis. December 17, 1936, pinanganak si Jorge sa Buenos Aires, Argentina ng 2 Italian immigrants. 21 years old pa lang, nagkaroon na siya ng severe pneumonia at inalis ang bahagi ng kanyang kanang baga. Taong 1958, nakuha ni Jorge ang kanyang degree bilang chemical technician. Dito na rin daw siya nakaramdam ng calling para magsilbi sa Diyos. Kaya sa parehong taon, pumasok si Jorge sa novitiate of the Society of Jesus. 1960 nang una siyang manumpa bilang Jesuita. Sa sumunod na taon hanggang 1963, nag-aral siya ng Humanities at Philosophy sa San Miguel Seminary sa Buenos Aires. At taon 1969, tuluyan siyang na-ordain bilang pari. June 27, 1992, tinalaga siyang Auxiliary Bishop ng Buenos Aires at naging arsobispo noong 1998. Nakilala si Archbishop Bergoglio sa pagiging simple at mapagkumbaba, walang marangyang sasakyan at kilalang malapit sa mahihirap. Taong 2001, hinirang siya ni Nooy Pope John Paul II bilang kardinal.
Nang biglang mag-resign si Pope Benedict XVI noong 2013, si Jorge Mario Cardinal Bergoglio ang hinalal ng College of Cardinals bilang bagong leader ng Simbahang Katolika. Pinili niya ang pangalang Francis bilang pagkilala kay Saint Francis of Assisi. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Americas at kauna-unahang Jesuit Pope sa kasaysayan. Silipin naman po natin ang magiging lagay ng panahon ngayong Martes mula pa rin sa ating weather tito na laging may panahon para sa iyo. Tito Alvin, kamusta ba ang weather natin today? Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Martes. Magpapatuloy pa rin po ng ating mainit at maalinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot pa rin yan dahil sa epekto ng ating tinatawag na easterlies. Maliban lang sa ilang areas ng Mindanao na kung saan apektado po ito ng ating tinatawag namang intertropical convergence zone, particularly yung ibabang bahagi nito. Pero again, ito pong malaking bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Luzon at Metro Manila, ay makakaranas pa rin ng patuloy na mainit at maalinsangang panahon. Dito po sa Mindanao, meron tayong mga possible thunderstorms, particularly dito po sa mga areas ng Zamboanga Peninsula, kasama po dyan ang Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, maging dito sa ilang area ng Soc-Sargen. May mga possible thunderstorms naman tayo pagsapit ng hapon dito sa ilang bahagi ng Davao Region. Pero kapag wala po tayong mga pag-ulan na, mainit at maalinsangan pa rin po ang panahon natin sa malaking bahagi ng Mindanao. Maliwalas sa panahon din ang ating aasahan pero mainit sa tanghali ang panahon natin dito po sa areas ng Visayas, kasama na po dyan ng Cebu, maging dito sa Palawan. Dito naman sa Luzon, patuloy po tayong makakaasa ng mainit at maalinsangang panahon, lalong-lalo na sa mga kapatagan ng Cagayan Valley, kasama na po dyan ng Ilocos Region, La Union, Pangasinan, maging dito sa malaking bahagi ng Central Luzon. Ang pinakamataas nga nating heat index kahapon ay nangyari dito sa may area ng Bulacan. Mainit din po dito sa western section ng Calabarzon, lalong-lalo na sa area ng Cavite at Batangas, maging dito sa Mindoro. Dito naman sa Metro Manila, magpapatuloy po yung ating mainit at maalinsangang panahon. Posibleng umabot po yung ating mataas na antas ng temperatura sa hanggang 36 degrees Celsius. Naglalaro po sa above 40 degrees po ang ating heat index dito sa Metro Manila, lalong-lalo na sa tanghali. Yung 40 degrees po ay paalala po natin ito po ay nasa danger level na o nasa mapanganib na antas ng heat index. Kaya sa mga papasok ng opisina, magtatrabaho at lalabas man ng bahay, maganda at mag-ingat po tayo sa matinding init ng panahon. Ugaling pong uminom ng sapat na dami ng tubig, umiwas po sa direktang init ng araw at magpahinga po kung kinakailangan para makaiwas sa dehydration at heat stroke. Bangon na po mga kapatid, maliwanag na at ang ating araw po ay sumikat kani-kanila lamang 5:38 ng umaga at yan po ay lulubog mamayang 6:11 ng gabi. At yan muna ang latest sa ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na laging may panahon para sa inyo. Maraming salamat Tito Alvin. Oras po natin ngayong Martes 5:44 sa aming pong pagbabalik. National Artist Nora Honor bibigyan ng state funeral sa libingan ng mga bayani ngayong araw. At mamaya, presyo ng gulay matapos ang Semana Santa. May pagtaas o pagbaba nga ba? Alamin po natin yan sa Mahal Ba o Mura. At sa On The Go, tapsi, pansit, lomi at goto. Ilan lang po yan sa mga lutong bahay na matitikman ni Maui sa matatagpuan sa QC. Abangan yan. Marami pa po tayong baong pampahappy ngayong araw mga kapatid. Kaya tutok lamang po sa inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Kabilang po ang Pilipinas sa mahigit 60 bansa. Binisita ng Santo Papa. Balikan natin ang pagbibigay pag-asa noon ni Pope Francis sa mga Pilipino sa gitna po ng panahon ng kalugmukan. Lalong-lalo na sa mga binagyo sa Tacloban. Nasa front ng balitang yan, Simon Gualvez. Bienvenido, Papa Francisco. Isang dekada na ang nakalipas nang bisitahin ni Pope Francis ang Pilipinas.
Paglapag ng eroplano noong January 15, 2015, sa halip na bulletproof vehicle, sumakay agad ang Santo Papa sa Pope Mobile. Inikot ng Santo Papa ang mga kalsada ng Maynila. Libo-libong naghintay at mainit na sumalubong kay Pope Francis na tinawag ng mga Pilipino bilang Lolo Kiko. Bahagi ng 5 araw na papal visit ang pagpunta sa Malacanang. Si Pope Francis ang ikatlong Santo Papa na bumisita sa Pilipinas. Gaya ni na Blessed Pope Paul VI at Saint Pope John Paul II, nagmisa rin si Pope Francis sa Manila Cathedral. Humarap din ang Santo Papa sa mga pamilyang Pilipino sa Pasay. And I remember my family, my father, my mother, my grandfather's mother. Today, I rest with you. Hindi rin makakalimutan ang pagbisita ni Pope Francis sa Tacloban. Dagat naman ang mga tao nakasuot ng kapoting dilawang eksena. Kahit bumabagyo, personal kong nakita ang mainit na pagsalubong noon ng mga Taclobanon sa Santo Papa. Ano po yung aming hinahangad na makita po namin si Papa Pope Francis po kahit ilang segundo lang. Mercy and compassion po. Parang talaga nasa kanya ang Holy Spirit. Nagmisa si Pope Francis para sa mga biktima ng super bagyong Yolanda noong 2013. Sa taas ng emosyon, may pagkakataong hindi sinunod ni Pope Francis ang nakahanda niyang speech. When I saw from Rome that catastrophe, Sentí que tenía que estar aquí. I felt that I had to be here. Que Jesús no defrauda. And he never lets us down. Pumunta rin siya sa ground zero ng Yolanda sa Palo, Leyte. Sa mga panahong iyon, saglit na napawi ang malungkot na bakas ng trahedya. Pinuntahan kami dito. Kahit anong bagyo, kakayanin namin. Pagkatapos sa Tacloban, balik Maynila si Pope Francis para bumisita sa University of Santo Tomas kung saan libo-libong kabataan ang naghihintay. Isang dating batang palaboy ang nagtanong sa Santo Papa kung bakit hinahayaan ng Diyos na may mangyaring masama sa mga bata. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata. At bakit kaunti lang ang mga taon tumutulong sa amin? Hindi inasahan ng Santo Papa ang kanyang narinig. The great question of why so many children suffer, she did this crying. Y la gran respuesta que podemos hacer todos nosotros And the response that we can make today is aprender a llorar. Let us learn, really learn how to weep, how to cry. Matapos niyan, makasaysayang misa ang ginawa ni Pope Francis sa Quirino Grandstand. Kahit umuulan, 6 na milyong Pinoy ang nakiisa, ang pinakamalaking papal crowd sa kasaysayan. Ang hatid na mercy and compassion ni Pope Francis, isang dekada man ang nakaraan, habang buhay na nating hindi malilimutan. Talaga natin makakalimutan yung pagbisita niya dito. Isa sa mga sinabi niya noon nung nakita niya yung devastation na nangyari sa Yolanda, sabi niya, I am late but I am here. Talagang habang umuulan, ang lakas ng ulan nun na nung pumunta siya, tapos nagmisa siya dun sa Yolanda. So ang tanong, nasan ba tayo? Nung 2015, 10 years ago, a decade ago, nung bumisita siya dito. Unahin ko na, kami, mga pamilya namin, nag-vigil kami sa may UST. We were part of that, millions of people who gathered there sa may Quirino kasi nga we wanted to see him in person. Although, medyo nahiwalay kasi ako kay La Diego. Nung si La Diego nakita siya, ako hindi. Pero it's still a good experience with my son, and then ang dami makausap mo yung mga pulis doon, yung mga tao doon. Talagang sabi nila, malaman lang namin we were in the same soil with Pope Francis. Happy na kami doon. Feeling namin blessed na rin talaga kami. Ako
Ako siguro naging magandang simbolo talaga siya ng pag-asa. You know, as you said, he said, I am late but I am here. And this teaches us na in anything, basta ikaw ay you show up. No? In the morning, you wake up, you feel healthy. And kagaya ng pinagdaanan ni Pope Francis nitong mga huli, nakita natin, very frail siya, very fragile. Na yung health niya, hirap na siya magsalita. And yet, he would still show up. And this was something na naging parang continuous story, no? Na pinapanood natin siya. And we always, somehow, tayong mga Katoliko, we always want to see a beacon of hope. Just like him, no? At the time, I think, kami ni Angel, and si Angel kasi every time may sakuna, especially around that time, you know, Yolanda, I remember she would call me and she would say, Mars, anong pwede natin gawin? So ito yung time na yon, kapapanganak ko lang din ito kay Alonzo. And what a time for the Filipinos to see somebody as, you know, humble as he is. Oo. At kanina na-touch nga ako dun sa mensahe niya, di ba, na let us learn how to weep. No, to cry. Because tayong mga Pilipino lalo, ang hilig nating ngumiti in the midst of suffering. Yes, and yet here comes the Pope telling us it's okay. To be you can vulnerable. cry. Yes, you're right. I think just to add on to what both of you are saying, this just goes to show kung ito po, makaramdaman natin kasi kahit hindi natin siya personal na kilala, I think arguably, Pope Francis is one of the closest to the people. As you said kanina nga, natuwa sa sinabi mo naantig ako doon na he is the Pope for the people. Na napakalapit, lalo na sa mga Pilipino. And as you said, he was frail, he was weak, but March 23, when he got out of the Gemelli Hospital, he seemed okay. Mukha na siyang okay. Kinuha niya pa ngayon nag-abot ng bulaklak, yung bata na nag-abot ng bulaklak, diba? So parang, tas umikot siya sa St. Peter's Square. So this is just heartbreaking, devastating, but this just goes to show kung gaano tayo kamahal natin si Pope Francis at yung sinseridad din ng isang Santo Papa towards human beings. Totoo yan. And yun nga di ba yung dun sa sinasabi ni Mami Dims, yung ba isa yan sa paborito natin, yung kinausap siya nung yung bata. Sinabi niya he was humble enough to accept, to admit na hindi niya alam yung sagot doon. But kaugnay po ng pagpanaw ni Pope Francis, makakausap natin live mula sa Rome si Reverend Father Earl Allison Valdez mula sa Archdiocese of Manila, Pontificio Colegio Filipino sa Italy. Magandang umaga po sa inyo, Father Earl. Umaga po sa amin dito. Anong oras po dyan, Father Earl? Paumaga na rin. Paumaga na rin naman. It's 11:56 p.m. here in Rome, so malapit na po ang ating gabi. No? At salamat din po sa pagpapaunlak kahit papano, no? Within the difference of, despite the difference of our time zones. Hingi lang po kami, Father, ng update po sa inyo regarding nga po dito sa pagpanaw ni Pope Francis. Baka po meron po kayong ma-share sa amin. Okay, so alam naman po natin na unang-una ay na ang proclamation po ng kanyang kamatayan ay kaninang around 9 a.m. dito sa Roma, pero he was declared officially as officially passed by 7:35 a.m. no. So from that, wala naman pong masyadong nangyari except inanunsyo po na sa iba't ibang mga komunidad sa isang opisyal na pamamaraan, no, syempre simula po rito sa Roma at dun sa ibang mga opisina ng Curia, papunta sa iba't ibang mga simbahan, sa mga ating mga simbahang lokal, no, sa ating mga archdiocese at diocese, kahit diyan po sa sa Pilipinas, no. At ilang mga updates lamang naman po ang nangyari ngayong araw na ito dahil inihahanda rin po ang labi ng ating mahal na Santo Papa para sa public viewing, no. So kanina pong around 8 o'clock ng gabi, 2 a.m. dyan sa Manila, ay nagkaroon po ng tinatawag na right of announcement, no? Right of parang ini-inform lahat formally, no? Na ang Santo Papa ay pumanaw na at ang isang bagay dito mahalaga ay idineklara na nga na tinatawag nating sede vacante. No, ibig sabihin, bakante na ang opisina, bakante na ang posisyon ng nagmana o tumanggap sa responsibilidad na noon pa ay binigay kay San Pedro. No? So, yun lang po yung mahalaga. At kasabay po noon, dahil yun ay isang private matter sa
sa chapel ng Santa Marta kung saan nakatira ang ating Santo Papa o saan siya tumira ay nagrosaryo po sa St. Peter's Basilica. Opo. Father, kanina po sa report namin, pinakita po na sinelyuhan na yung kanyang kwarto, no? At muli yun Opo. bubuksan kapag meron na po tayong bagong pope. At isa din po sa mga naging ginawa pong proseso ay sinira na daw po yung fisherman's ring. Para po sa ating mga kapatid, ano po ba ang ibig sabihin nito? Bakit po yun ginagawa? Ito ay ilang siglo ng ginagawang tradisyon, no, kapag pumapanaw ang Santo Papa, no, sinasarado ang kanyang silid, no, parang isang tanda na wala nang tao doon, no, at sinira yung tinatawag nating fisherman's ring, no, dahil ito ay sing-sing na tanda ng kapangyarihan ng Santo Papa, no. Ito ay natatangi, kaya kapag sinira ito, para itong ritual no, na kapag sinira ito, ibig sabihin ay wala nang humahawak ng posisyon ng Santo Papa at Obispo ng Roma. Pati daw po yung papal seal, sinira na. Opo. Oo. Ano naman po yung kahalagahan po nun? Ito ay yung mga symbolic ritual na ipinasa na sa panahon na ang ibig sabihin lamang naman ay kung pagsasama-samahin natin ng mga ito ay yung isang tanda na sede vacante na nga, no? Bakante na nga ang posisyong ito. So, para daw maiwasan ng... Sige, go ahead po. At simula ngayon at sa mga susunod na 9 na araw ay tinatawag na Novendiale o araw ng pagluluksa, no? At sa mga araw na ito ay ililibing syempre, una ang public viewing sa St. Peter's Basilica na sabi nga ay mas simple ang proseso ngayon dahil ni-revise ito mga ilang taon nang nakaraan ng ating Santo Papa Francisco mismo. Okay. No? Kaya magkakaroon po sa Miyerkules, according to the reports, bubuksan po, ililipat po ang mga labi ng Santo Papa sa St. Peter's Basilica for public viewing simula sa umaga. Reverend Father Earl, good morning po, buongiorno. Andre Felix po ito. Yes po, buongiorno Andre. Buongiorno po, Reverend Father Earl. Maraming salamat po sa oras ninyo. Father, gusto ko lang po itanong, bakit po sa St. Mary Major, gusto po ni Pope Francis na doon daw po siyang ilibing? Oo, actually, yun ay nasa kanyang last testament, no, yung kanyang huling updated will na doon niya gustong ilibing. Tradisyon na inililibing ang mga Santo Papa sa Roma. Subalit, meron silang kakayahan na piliin kung saan sila ilibing. No? And Pope Francis is one of those who has chosen to be buried outside St. Peter's. No? Kaya nga po makikita natin sa iba't ibang simbahan, sa mga nakapunta na po sa Roma o sa mga nakapagbisita na virtually, sa lahat po ng mga basilika dito, or at least majority of the basilicas have popes who decide to be buried around Rome, no? Kaya yun po ang simpleng sagot lang po hahanapin natin, yun ang kanyang desire, no? Yun ang kanyang kagustuhan dahil madalas po siya na kapag lumalabas at pumapasok ng Roma, no, sa kanyang mga trips outside ay doon po siya nagdarasal bago maglakbay, no? Kumbaga parang may devotion na din siya doon sa ating mahal na ina na naroroon, no, sa Santa Maria Maggiore. Lalong-lalo na yung tinatawag na Salus Populorum, no, yung ikona ng mahal na birhen noon pa, parang mga unang 300 taon na simbahan ay naroroon na. Reverend Father Earl, this is Dimples Romana po. Good morning. Good morning, Father, Dimples. marami po sa ating mga kababayan na mga nasilayan siya, nakita siya, at kahit hindi pa po yung mga nakita siya in person or na-experience sa kanyang presence in Rome, no, ay nag-post ng iba't ibang mga in remembrance of our late Pope Francis. No. Were there any in the past ever wishes from our Pope Francis na gusto niyang maalala siya, alalahanin siya ng mga kapwa natin Pilipino? Siguro, ang masasabi ko dyan ay hindi na yata niya kailangang hingin yun galing sa atin. Ano? No? Kasi
lalong-lalo na nung nakita natin kanina habang naghihintay ako sa ating interview na nagbabahaginan tayo ng mga kwento, no? Na ano ba ang nangyari noon na kahit siguro hindi naman tayo napansin ng Santo Papa, no? Kabilang na ako doon, no, dahil naalala ko, nag-aaral pa ako noon First year ko pabalik ng seminaryo nung nagkaroon ng papal visit, no? Basically we just did logistical work for that visit, no? Not even having that time with the Holy Father. Pero siguro yung kanyang nagawa, yung kanyang sinseridad, yung kanyang yung paglapit niya sa mga tao ay nagkaroon ng dating sa atin, no? At yun siguro yung kung may maaalala tayo, yun ay yung kabanalan na malapit no? Hindi yung parang aabutin pa. Pumupunta sa atin, no? And I think he does not even need to ask of that, nor would he demand that, no? At malinaw din naman sa kanya, lalong-lalo na sa kanya mga sinusulat, sinasabi sa atin na sino ba siya? Diba, tagapagpadala lang ng mga tao, ng mga nananampalataya patungo sa Panginoon. Tagapagpalapit ng Panginoon sa mga tao. Okay po. Maraming salamat po sa inyong oras at kami po ay nakakuha po ng konting inyong oras. Maraming salamat. Reverend Father Ern Alison Valdez. Thank you so much. Sa iba naman pong balita, hindi pa rin nauubos ang mga taong dumadalaw at nakikiramay sa lamay ng Philippine cinema legend na si Nora Honor. Yan ay kahit dadalhin na siya mamaya sa libingan ng mga bayani. At live po mula sa Heritage Park ngayong umaga sa Taguig. Nasa frontline ng balitang yan si Nina Ongpauco. Nina, good morning. Sino-sino pa nga ba ang nakiramay dyan? Andre, walang patid pa rin ang mga nakikiramay sa huling araw ng lamay na nag-iisang superstar ng pelikulang Pilipino na si Nora Honor. Dito yan sa Heritage Park sa Taguig City. Nakiisa ang daang-daang mga Pinoy mula sa mga ordinaryong Noranians hanggang sa malalaking personalidad na kumilala sa kanyang talento at impluensya. Kabilang sa mga dumalaw sa burol kagabi sina Pangulong Bongbong Marcos kasama si unang ginang Liza Araneta Marcos. Maging si dating Pangulong Joseph Estrada ay dumating din. Naging magkatambalang superstar at ang dating Pangulo sa pelikulang Erap is My Guy noong 1973. Dumating din kagabi ang pinakapatok na on-screen partner ni Ate Guy na si Tirso Cruz III. Ngayong Martes nakatakda ang libing ng premyadong aktres sa libingan ng mga bayani. Pero bago ang libing, magdaraos muna ng isang necrological service ang National Commission for Culture and the Arts or NCCA at Cultural Center of the Philippines or CCP upang bigyang parangal ang superstar at pambansang alagad ng sining. Magsisimula ang arrival honors ng 8:30 a.m. at susundan ng isang tribute program ng 9 a.m. na gaganapin naman sa Metropolitan Theater sa Maynila. Mula sa Maynila, ihahatid ang mga labi ng yumaong superstar sa libingan ng mga bayani sa Taguig City kung saan gagawaran siya ng state funeral rites bago imhimlay dakong alas 12 ng tanghali ngayong araw. Andre, hindi matatawaran ang husay at talento ng ipinamalas ng nag-iisang superstar Nora Honor. At kasalukuyang dumadating ang mga supporters na nag-iisang superstar na si Nora Honor. Dito yan sa Heritage Park sa Taguig City. Andre? Maraming salamat. Live po mula sa Heritage Park sa Taguig, Nina Ongpauco. Oras po natin, 6:08 ngayong Martes, sa mga kakabangon pa lamang po. Sa aming pagbabalik, abangan nyo po sa Mahal Ba o Mura? Bentahan ng gulay sa Mandaluyong Public Market. Kukumustahin natin straight from our Nyora, Mami Chiki. Ilang artista at personalidad inalala si Pope Francis. At ilan nating mga kapatid na pa-reminisce sa personal encounter nila sa ating Santo Papa. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Sa pagpanaw po ng Santo Papa, sinariwa ng ilan nating kapatid ang kanilang close encounter kay Lolo Kiko. Habang buhay raw nilang papahalagahan ang alaala kasama si Pope Francis. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa.
Buhay pa rin kay Brother Lynch Flores ang mga alaala ng personal niyang nakita at nakausap si Pope Francis sa Vatican City noong 2014. Binigyan pa siya ng Santo Papa ng skull cap o tsuketo. I got to exchange yung skull cap nga po. This is the one that was behind me. I presented him with a new skull cap and then he consented to give me the one that he was wearing. Yes, ito po siya. Wow! Kwento pa ni Brother Lynch, natutuwa raw noon ng Santo Papa sa tuwing tinatawag siyang Lolo Kiko ng mga Pilipino, lalo na nung kanyang pagbisita sa Pilipinas noong 2015. When he called him Lolo Kiko, na-realize niya agad na Pilipino kami. And that was the year before his visit to the country. Ang News 5 cameraman na si Fred Lee, kasama sa delegasyong nag-cover sa pagbisita ni dating Pangulong Noynoy Aquino sa Vatican City noong December 2015. Dito ibinalita ng nooy Pangulo kay Pope Francis ang rehabilitation efforts para sa mga biktima ng Super Typhoon Yolanda. Pinakamamahal na alaala raw ni Fred ang malapitan at mahalikan ng kamay ni Pope Francis. Kaya ang mga litrato niya kasama ang Santo Papa, ipina-frame pa niya sa kanyang bahay. Yung mahawakan mo lang si Pope, talagang kikilabutan ka eh. Actually, tinayon ako ng balahibo nung time na yon nung makapagmano ko sa kanya. Tapos, lalo na nung ipinatong niya yung kamay niya sa ulo. Pakiramdam ko talaga, sobrang, ito siguro yung reward ko, yung sakripisyo ko. Ang mga maiikling sandali ng ilan nating kapatid kasama ang Santo Papa, patunay ng binhing itinanim niya para lalong pagtibayin ang pananampalataya ng mga Katoliko. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga lider ng iba't ibang bansa sa pagpanaw ni Pope Francis. Sa kanyang mensahe sa Facebook, sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi lang siya namuno sa simbahang Katolika ng may karunungan, kundi ng may bukas na puso para sa lahat, lalo na sa mga mahihirap. Naging ehemplo rin daw ang Santo Papa ng pagiging mabuting Kristiyano at pag-aalaga sa iba. Nagpaabot din ng pakikiramay si King Charles ng United Kingdom. Anya, may ginhawa pa rin sa kanyang puso na nagbahagi ng Easter greeting si Pope Francis. Maaalala raw siya sa kanyang pakikiramay sa kapwa, pag-alala sa pagkakaisa ng simbahan at pakikiisa sa layunin ng mga tao sa pananampalataya. Sa isang maikling post online, sinabi ni US President Donald Trump na way pagpalain ng Diyos ang Santo Papa at ang mga nagmahal sa kanya. Nakatakdang dumalo sa funeral ng Santo Papa sa Rome sina President Trump at First Lady Melania Trump. Kinilala naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pag-alalay ng Santo Papa ng kanyang buhay sa Diyos, sa mga tao at sa simbahan. Nagbigay raw siya ng pag-asa at pinairal ang pagkakaisa. Pinagdasal din daw ni Pope Francis ang kapayapaan sa Ukraine. Bumuhos naman po ang pakikiramay at pag-alala mula sa mga artista at personalidad para sa yumaong si Pope Francis. Ang Pinoy actor na si Richard Yap nag-post ng picture nila ng Santo Papa. Blessings daw na ma-meet niya sa personal si Lolo Kiko. Napa-throwback naman po si Rita Avila sa natanggap niyang letter of gratitude mula sa Santo Papa dahil sa pinadalang libro ng aktres. Ni-re-upload naman ni Angel Locsin ang post niya noong 2015 na kahit hindi raw siya Katoliko ay mahal niya si Pope Francis. Nag-post din si Saving Grace actress Janice de Belen ng litrato ng Santo Papa. Say naman ni Spanish superstar Antonio Banderas, nagpakita ng kabaitan, pagmamahal at awa si Pope Francis sa mga lubos na nangangailangan. Masayang encounter naman po kay Pope ang shinare ng veteran comedian na si Whoopi Goldberg. Si Pope Francis daw ang closest symbol ng pagmamahal ni Kristo. Ito naman po mga kapatid, matapos po ang Semana Santa, kukumustahin natin kung may pagtaas o pagbababa sa presyo ng gulay. Alamin po natin yan straight from our Nyora na live po ngayon sa Mandaluyong Public Market. Mami Chiki, kumusta po ang bentahan ng gulay dyan? Opo, ito madalas kaming walis. Paragwagit ng umaga po sa inyo. Kasama ko po dito si Nanay Flora. Kami nagkakwentuhan din tungkol sa mga story niya
tungkol sa kanyang yung mga experience at mga muni-muni niya ni Pope Francis. Kaya lahat po yun talaga ang mga nasa damdamin. Ano po? Ngayon Siyempre, nalulungkot tayo. Opo. At siyempre, nalulungkot pero natutuwa na rin dahil ngayon natin naiisip ang lahat ng mga iniwan niya para sa atin. Ang alaala niya. Ito po, daanan lang natin ng mabilisan ang presyo ng mga gulay ninyo. Ano pa ang tumaas ngayon o bumaba ngayong linggong ito? Nanay Flora, umakyat po ang talong na, ang talong na dating 160 pesos, bumaba na po. 120 na lang. 120 na lang. Ano pa po ang magandang mga presyo ngayon? Ba magandang bilhin ngayon? Sayote. Sayote. Magkano po ang sayote ngayon? 50 pesos. Last week, magkano po siya? Nasa 78. Ayun, so maganda po. Ito po ang repolyo din na dating 140, nasa 120. Ang sibuyas, 120 pesos pa rin. Ang bawang nasa 160 pesos, ang kamatis 80, ang siling haba 60 to 80 pesos, ang carrots nasa 100 pesos, sabi nyo nga sayote nasa 50 pesos. Okay, at ang petchay nasa 70 to 120 pesos, bell pepper 200 pesos, ang Baguio beans 100 pesos, ang cauliflower 150 at ang broccoli 200 pesos. So lahat po yun, yung bukod po sa talong at saka sa sayote, medyo stable lang naman. Kamusta po ang inyong Holy Week? Ito, masaya rin. Opo, pero ano po ang ina-expect ninyo ngayong tapos na ang Semana Santa, tapos ng bakasyon, mananatili bang mataas o mababa ang presyo? Bababa. So maganda po ngayon mamili ng gulay. Sige po. Tatanong ko na lang po tanong ko kayo bago ako magpaalam. Ano po yung natatandaan niyo nung bumisita po si Pope Francis dito nung ilang taon na rin ang nakaraan? Meron na yatang ano. Ano po ang mga memories niyo? Ano po yung natatandaan ninyo nung nandito? Masaya dahil lahat ng tao nagbibisyo. Naalala niyo po yung lahat ng tao nasa kalye, nasa daan. Nakisama po ba kayo doon? Yung mga anak ninyo? Hindi na? Yung mga apo po. Opo, nanood na lang kayo sa TV. Sige po, tayo po ay patuloy na susubaybay sa mga storya at sa mga gunitain tungkol sa ating mahal na Pope Francis. Maraming salamat po sa inyong oras, Nanay Flora. Okay, sige po, tayo po ay babalik sa studio. Maraming salamat po, Mami Chiki. Sa amin pong pagbabalik, pagsadsad ng trust at approval rating si Pangulong Bongbong Marcos sinisi ng Malacanang sa fake news. At presyo ng produktong petrolyo, tumaas na naman. Yan po at iba pang mga maiinit na balita ay hatid sa atin ni Ted Filon at DJ Chacha. At sa On The Go, karenderya sa QC Patok at Dinarayo dahil sa kanilang masasarap na lutong bahay meals. Abangan po yan. Tuloy-tuloy lamang po ang pagtutok mga kapatid. Magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Sarado po ang ilang kalsada sa Maynila para magbigay daan sa state funeral ng ating yumaong icon na si Miss Nora Honor. Kasabay niyan, kumustahin po natin ang ating kasama na nasa daan ngayon, ating favorite traffic Tito Mondi Lopez na nasa Loton. Tito Mondi, ano na ba ang mga kaganapan dyan? Yes, good morning Mami Dims, Team Commute, kaway-kaway, sabay, eto na, sakto, may bumaba. Eto nandito tayo ngayon sa Loton, kita niyo naman, medyo maluwag pa ang ating daan, maraming kalsada, maraming mga sasakyan, at doon sa kabilang kalsada na makikita nyo, may mga tao na talaga, so ito mga Noranians na nakabay. Dahil nga, napaka-importante ang magaganap ngayong araw, ito. Pero ayan, kita nyo muna, so isang way lang natin, mas marami talagang sasakyan. Kasi daw mga kabiyahe, heads up muna tayo ngayong umaga kasi nga naglabas ng abiso ang lokal na pamahalaan ng Maynila tungkol sa mga isasarang kalsada mamaya at traffic adjustment para sa state funeral ni national artist at superstar na si Nora Honor. Simula 7 a.m., so mga ilang minuto na lang, isasarado na itong mga kalsada na Padre Burgos Avenue mula Mehan Garden hanggang Quezon Boulevard Bridge northbound. Kasama rin sa isasarang kalsada ng Natividad Lopez Street northbound mula N. Lopez Villegas papuntang UDM o Universidad de Manila. At dahil nga isasarado ang mga nabanggit kong kalsada, huwag po kayong mag-alala dahil pwede pong gawing alternate na ruta ang mga MacArthur Bridge papuntang Santa Cruz
pati ang Jones Bridge papuntang Binondo area. Ayan. So, ganyan po muna. Ito, tagal lumabas pa ako. Ayan muna ang ating biyahe update dito sa Lawton. Back to studio. Maraming salamat, our favorite traffic Tito Mondi Lopez. 6:25 na po mga kapatid. Ito naman, sawa ka na ba sa fast food at yung mga online deliveries? Ito po, dito sa kainan na diskubre ni Maui sa Quezon City po kasi, lutong bahay na may masarap at abot kaya pa po sa bulsa. Mau, ano-ano ang mga pinagmamalaki ba na putahe dyan? Good morning mga kapatid! Nandito po tayo ngayon sa Quezon City, dito po sa Looks by Good Choice po. Ito po ay parang karinderya pero lutong bahay style. Alam kong medyo malungkot ang ating umaga pero ang ating mga gutom muna ang kumbaga gagawa natin ng paraan muna at kakain po tayo ng masasarap na pagkain. At yan, para po pag-usapan ang kanilang mga pagkain dito, tawagin po natin si Direk JM at si Miss Leslie, ang co-owners po dito. Hi po, Direk JM. Hi, good morning kapatid. Good morning po. Ayan, magmamic tayo ngayong umaga ha. Okay, kwentuhan niyo po kami tungkol dito sa Looks. Ano pong concept ng inyong mga pagkain dito? Itong Looks kasi, nagsimula kami ng ng isang problemang pamilya. Okay. Walang pagkain. Okay. Walang magluluto. So ayun, nag-isip kami, bakit hindi na lang tayo magtayo ng karinderya? Wow. Para meron na tayong magluluto, meron na tayong pagkain, yung ready to go. So ayun, tinayo namin tong Looks. Oo. Panalo. Kayo, Miss Les, anong kwento nyo dito sa Looks? Ganun din po kasi isang bahay, isang compound po kami. Tapos everyday naman problema kami sa pagkain. Kaya naisip namin magtayo ng sa umpisa po maliit lang. Oo. At Hanggang ito, lumaki kami. hanggang ito na. Meron na Opo, talaga ito kayong na. physical parang place na pwedeng kainan. Opo. Ano po yung ino-offer nyo dito? Kasi balita ko meron kayong mga short orders. Opo. Dahil Batanggenya po kami, purong Batangas. Unang-unang offer po namin ay Loming Batangas, Gotong sarap. Batangas. Opo. Tapos mga short orders, lutong bahay. Okay. Okay, so from short orders to lutong bahay. So pag short orders, ibig sabihin po ay? Ito po, yung mga mga silog. Yes, mga mabibilis lutuin. Opo. Mga top silog, Opo, long silog. breakfast po. Hanggang sa nagkaroon na kayo ng Loming Batangas at Yes, Gotong Batangas. Kanina na-curious ako, ano po yung pagkakaiba ng Gotong Batangas sa goto na nakasanayan natin dito sa Manila? Ang Gotong Batangas po namin, walang rice, hindi po siya lugaw, ulam po siya. Ulam siya na parang Opo, sabaw. na may sabaw. Pero anong mga bestsellers yun dito? Ayun po, Loming Batangas, tsaka Gotong Batangas. Okay. Direk, sa magkano po nagsisimula ang yung mga pagkain? Kasi balita ko affordable. Opo, tama ka dyan, Maui. Napaka-affordable. Minake sure po namin na lahat ng pagkain namin dito ay kayang-kaya ng lahat ng ating mga kapatid. Ang aming Loming Batangas ay mabibili nyo lang sa presyong pang regular price is 85 pesos. Wow. Meron din kaming special. Ito ay 135 pesos. Okay. At meron din kaming pangbarkadahan. Uy! Yun naman. Sorry, Direk pag sinabing pangbarkadahan, marami. Opo. Okay. Kasi, syempre, pag gusto mong kasama ang barkada mo at mag-Lomi party kayo, pwedeng mag-order ng Loming Batangas. Ng Loming Batangas. Yan. Na-nervous ako sa kagandahan. Ay, okay lang naman po, Direk. Pero Loming Batangas, iba rin po ba to sa Lomi ng Manila or same lang? Opo. Magkaiba po siya. Iba ang lutong Batangas. Opo, kasi yung Lomi po namin, Miki talaga ng Batangas. Okay. Sa Batangas lang po yun matatagpuan. Ay, panalo. Opo. At ang balita ko po, ang mga cook nyo dito ay talagang Batangguenyo. Ay, opo. Wow, panalo. So talagang maasahan nyo mga kapatid, authentic ang kanilang mga pagkain dito. At pasilip ko lang po yung niluluto ngayon dito sa side natin.
Ayan, ito yung tinatawag nating Ayan Loming yung aming chef, Batangas. si Anton. Chef Anton, mukhang masarap. Good morning, kapatid. Ayan. Good morning, Chef Anton. Mukhang masarap. Okay, nakita ko dalawang klase ng noodles ang meron. Merong makapal, na ang tawag sa noodles na to? Lomi? Lomi. Tapos yung mas manipis. Ayan po ang bihon naman. Okay. Okay, sa tingin nyo po, ito po yung question ko. Bakit po patok itong lomi nyo at itong looks? Sino gusto mo sumagot? Okay na po. Bakit po patok? Kasi may kasama po itong pagmamahal. Yun. Plus, ang amin pong mga tauhan ay parang pamilya na rin natin. Wow, panalo. I love that. I love na parang family ang treatment nyo sa isa't isa. At doon talaga, feeling ko doon ang gagaling yung talagang masarap na mga pag-produce. Kasi Maui, alam mo dito sa Lux, ang trato namin sa aming mga empleyado ay parang pamilya na. Yeah, so we give them the yun. respect of a family member That's and they respect us in return as a family. So ang luto nila may pagmamahal, May kaya pagmamahal. masarap at totoong authentic at totoong i-enjoy ng ating mga kapatid. Uy, okay, napakasarap. I'm so excited, Direk. Ma'am, sa mga gusto po na matry na itong look, saan kayo mahanap at paano po? Dito lang po yan sa number 21, Summer Avenue, Barangay South Triangle, Quezon City. Meron po kayo social media pages, Direk? Phone numbers? Yes, pwede nyo kaming i-visit sa aming Facebook page, ang aming at Lux by Good Choice. At matatawagan nyo kami kung gusto nyo naman umorder. Pwede kayong tumawag sa aming numero. Ano nga yung numero natin, Maat? Sige. Ano pwede nilang hanapin sa Facebook? Yung numero nyo. Okay, panalo mga kapatid. Alam niyo na pag kayo ay naghahanap ng affordable na masarap na lutong bahay at mga lutong pang Batanggenyo, dito niyo po yung mahanap sa Lux by Good Choice. Ma'am, Direk, maraming salamat po sa oras nyo ngayong umaga. And that is it for this morning's On The Go. Back to the studio muna. Sarap-sarap naman yan, Maui. Maraming salamat. Samantala, nakatakdang magkaroon ng state necrological service at funeral rites para kay National Artist for Film and Broadcast Arts Nora Honor. Inanunsyo po yan ng National Commission for Culture and Arts or NCCA at Cultural Center of the Philippines o CCP. At para po bigyan tayo ng ibang detalye dyan, makakausap po natin via Zoom ang Artistic Director ng CCP na si Director Dennis Marasigan. Good morning po, Director. Thanks for joining us today. Good morning, Angela. Magandang umaga sa lahat ng nanonood. Opo, gaano po ba kahalaga ang naging papel ni superstar at national artist Nora Honor, siyempre po sa larangan ng sining? Pinakamahalagang kontribusyon marahil ni Nora Honor sa larangan ng sining at kultura sa ating bansa ay yung pagbabago ng pananaw sa kulay ng isang kayumanggi, ng isang taal na Pilipino, lalo na nung sumisikat pa siya. Sapagkat nung nagsimula siya, ang kalakaran noon sa industriya ng pelikula ay mga mestisuhin at saka may mga mapuputing balat ang nakikita natin sa mga larangan ng pelikula at telebisyon. At yung pagsikat ni Nora, yun ang talagang nagkaroon at nagbigay ng pagkakataon sa mga Pilipino na makita ang isang tulad nila na nakikita natin sa pelikula at sa telebisyon. Director, good morning po. Si Dimples Romana po ito. Director, baka maaari niyo po kami bigyan ng pasilip sa mga magaganap po sa funeral rites ng ating minamahal na si Ate Guy. Ngayong umaga, sa ganap na 8:30 ng umaga, magkakaroon ng arrival honors pagdating dito sa Manila Metropolitan Theater ng labi ni Nora Honor. Manggagaling ito doon sa pinagburulan sa kanya, no, sa Heritage Arts Center, sa Heritage Memorial Park. Alam natin na makakasama din niya dito ang pamilya nila. At pagkatapos ng arrival honors na magaganap dito sa Roseros Park, dito sa tagiliran ng Manila Metropolitan Theater, magkakaroon naman ng tinatawag na pagdadalamhati ng bayan o ng necrological services dito mismo sa loob ng Manila Metropolitan Theater. Mayroong mga kaibigan at katrabaho ni National Artist Nora Honor ang magbibigay ng huling parangal sa kanya, kabilang si National Artist Ricky Lee, si Director Joel Lamangan at saka si Charo Santos Concio, pati na rin ang mga opisyal ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining o NCCA at ng Sentrong Pangkultura ng Pilipinas o CCP. Meron ding mga bilang na musikal
ito ay mula sa mga naging obra na naging bahagi ng buhay niya. Magkakaroon ng isang bilang mula sa musikal na himala, no? Familiar tayo doon sa kanyang Walang Himala. At ito ay ginawang isang awit at yan ay aawitin dito para sa atin. Maging ang dalawang kilalang awit na masasabi natin na kabilang na sa bahagi ng buhay ni Nora Aunor, ang Handog at saka ang Superstar ng Buhay Ko. Director Marasigan, good morning po. Andre Felix po ito. Ang dami pong fans ni Ate Guy. So limitado po ba ito sa mga close friends and family ni Ate Guy? O bukas din ito sa publiko, sa mga Noranians po? At ilan yung papayagan na makakapunta po? Bukas ito sa lahat. Alam lang natin na talagang hindi makakapasok marahil lahat ng tao dahil sa limitado talaga ang upuan dito sa loob ng teatro. Kahapon pa ay nagsimula na tayong magbigay ng pagkakataon sa lahat na makapagpalista para kung sino yung mauna, yun yung makakapasok sa loob. Ganun pa man, hindi ito pwede namang nandito sa maaring kung sino yung kakaya pa natin na makapasok dito sa loob ng teatro, papayagan nating makapasok. Para po sa hindi po makakaabot o makapunta po sa nasabing necrological service, saan po ba pwede po nila ito ma-access? Itong lahat ng seremonyas natin ngayong umaga, ila-live stream natin ito doon sa web pages ng National Commission for Culture and the Arts at ng Cultural Center of the Philippines. Kaya kung hindi man sila makapasok sa loob o hindi sila makapunta dito, mapapanood nila ng buong buo ang nagaganap dito sa loob ng Metropolitan Theater. Director Marasigan, para po sa mga pupunta, meron po bang protocols tayong kailangan sundin na ipinapatupad po ng NCCA at CCP at mensahe po sa publikang nagnanais na pumunta? Meron lang pong hiling yung pamilya na ang kung pupunta dito ay ang magiging tema po natin ay Filipiniana. Alam naman natin na si Nora bilang pambansang alagad ng sining, yun ay isa sa kanyang mga huling bilin din. Kung ano man po, kung makakapunta sila ng maaga o may nakakatiyak sila na magkakaroon sila ng upuan, magpunta na po ng maaga nang hindi tayo nagsain. Meron na pong mga isinaalang-alang din na pakikipag-ugnayan dito sa ating lokal na pamahalaan ng Maynila para sa trapiko rin dito sa paligid ng Manila Metropolitan Theater. Kaya kung yung iba na nandito o dadaan dito, ang tabayanan na lang po na maaring magkaroon ng pagsisikip sa trapiko kung dahil nga sa gagawin nating pagpupugay kay National Artist Nora Aunor. Sa totoo po, marami ng mga fans ang nandito ngayon, naghihintay na buksan ng teatro para makapasok na sila. Alright, maraming salamat po sa mga impormasyon na inyo pong binigay. Maraming salamat, Director Dennis Marasigan. Maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po, Manong Ted and DJ Chacha. Sa amin pong pagbabalik, ang iba pang detalye at sitwasyon mula mismo sa Vatican, aalamin po natin yan kay Father Coke Prieto. Misa para po kay Pope Francis idarao sa Manila Cathedral ngayong umaga. Pag-usapan pa natin ang pagpanaw ng ating Santo Papa. Talakayan din natin ang kanyang may iwang marka sa ating kasaysayan. Mga kapatid, marami pa tayong pampagod vibes ngayong umaga. Kasama pa rin ang inyong fave morning kasalo. Ito po ang Good Morning Kapatid! Babalik po ang Good Morning Kapatid. Magdaraos ng misa ang Manila Cathedral ngayong umaga para sa yumaong Santo Papa. At live po mula sa Manila Cathedral, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, anong oras magsisimula ang misa dyan sa Manila Cathedral at sino ang mangunguna rito?
Andre, mamayang alas 9 na umaga, nakatakdang idaos ang misa para kay Pope Francis dito nga sa Manila Cathedral, kung saan din nagmisa ang Santo Papa nung bumisita siya rito sa Pilipinas noong 2015. Pangungunahan ng misa ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula. Pero maaga pa lang, nakahanda na itong Manila Cathedral o Minor Basilica of the Immaculate Conception para rito. Kahit sarado pa nga ang simbahan kanina, may mangilan-ngilan nang humihinto sa harap ng Manila Cathedral para mag-alay ng dasal sa yumaong Santo Papa. Kasama na rin daw sa kanilang pinapanalangin ang pag-alala sa kabutihang ipinamalas ng namayapang si Pope Francis o Lolo Kiko para sa mga Pilipino. Mula kahapon, inilaan na ng Manila Cathedral ang Christ the King Chapel sa loob ng simbahan para kay Pope Francis. Nakapwesto rito ang malaki niyang larawan at tirikan ng kandila para sa mga nais mag-alay ng panalangin. Bukas ito sa publiko araw-araw mula alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi para sa mga gustong magdasal sa namayapang Santo Papa. Espesyal naman ng misa at pagdarasal mamayang alas 9 ng umaga na pangungunahan nga ni Cardinal Advincula. Makakasama niya rito ang Papal Nuncio to the Philippines na si Archbishop Charles Brown. Inaasang dadalo rin dito ang maraming pari, mga consecrated persons at laiko. Lahat ng misang idaraos din sa Manila Cathedral tuwing alas 7:30 ng umaga at alas 12:10 ng tanghali ay iaalay din daw para sa Santo Papa. Malapit talaga ang Manila Cathedral kay Pope Francis lalo't dito nga nagmisa ang Santo Papa nang bumisita siya sa Pilipinas noong 2015. Andre, ayon sa pamunuan ng Manila Cathedral, tuloy-tuloy daw ang pagpapatunog nila ng kampana ng simbahan matapos ang Angelus tuwing alas 6 ng gabi. 12 minuto yan bilang pag-alala sa 12 taon na pagsaserbisyo ni Pope Francis sa simbahang Katolika. Andre. Live mula sa Manila Cathedral, nasa front ng balitang yan. Maraming salamat, Mon Gualvez. Unang Jesuitang Santo Papa, siya rin po ang kauna-unahang pinuno ng simbahang Katolika na hindi nagmula sa Europa. Talakayan po natin yan, ang buhay ni Pope Francis at ang kanyang maiiwang marka ng isa sa mga pinakaminahal na Santo Papa sa ating kasaysayan. Kaugnay po niya, nasa linya ng ating telepono si Professor Xiao Chua para bigyan tayo ng ibang mga insights. Hi Prof, good morning. Thanks for joining us. Makasaysayan, good morning sa inyo. Andre, Angela, Dimples at sa lahat ng ating mga kapatid. Prof, ano po ba ang epekto ng pagkamatay o pagpanaw ng isang Santo Papa sa ating kasaysayan? And ano po ba yung sa tingin nyo magiging direksyon ngayon ng Catholic Church moving forward? Yun na nga, nabanggit mo yung direksyon. Kasi hindi lang ito makasaysayan at interesting events na mag-unfold sa ating mga TV screens at sa ating balita na magkakaroon ng mga series of events na mag-meet yung mga cardinals, magkakaroon ng tinatawag na conclave. Una, ililibing muna ang Santo Papa at mapupunta dyan ng mga pinuno ng mundo. Ganun kahalaga ang pinuno ng Catholic Church. Gayon din ay magkakaroon ng conclave. Pero sa conclave na yan, hindi lang kasi yung tao ang pinipili mula sa mga kardinal, kundi kung ano yung vision. Kasi ang tanong ngayon sa simbahan, dahil alam nyo, marami ring nakaaway si Pope Francis dahil sa pagsusulong ng mas inklusibo na agenda para sa simbahan o pagbubukas ng simbahan sa mas maraming mamamayan. Ang nangyari po, siyempre maraming tumutol dahil may mga tradisyon ang simbahan na sa palagay nila ay sinasagasaan niya. Kaya maaaring sabihin na titignan, ito ba ay tutuloy itong agenda ni Pope Francis sa susunod na Papa? O magbabalik tayo doon sa mas tradisyonal na Katolisismo. Bawat Papa ay mayroong estilo, At siyempre ang isang crucial diyan ay ilan ba sa mga cardinal ngayon ang pinapoint ni Pope Francis. So ibig sabihin, yung mga electors magmamatter din kung sila ba ay Benedict appointee o Francis appointee at maraming pang ibang issue. Pero yun nga, isa itong kumbaga sangandaan. Itong pangyayari ngayon sa atin, sangandaan ito sa magiging future ng simbahang Katolika. Prof. Xiao, this is Dimples, Good morning po. Prof. Xiao, nakikita natin even online the impact, that was created by the life, the vocation of the late Pope Francis. Palagay niyo po ba, paano natin maaalala ng mundo si Pope Francis, not only here in the Philippines, but all over the world? Nabanggit ko nga yung inclusivity. Yan yung isa sa mga
words na madidescribe sa kanya na gusto niyang mapabilang ang mas maraming tao, hikayatin, halinahin ang mas maraming tao na magbalik loob sa simbahang Katolika. At hindi lang magbalik loob, kung hindi man Katoliko, at least magpakabuti, mag-promote ng kapayapaan, alagaan ang ating common home, ang ating daigdig. Siya rin ay isang papa, tulad rin ng maraming papa na nagpo-promote ng kapayapaan at hindi siya takot na magbigay ng mga statements kahit controversial para sa mga ginegerang mga bansa. At nagsisikap siya sa pamamagitan ng Holy See, yung Vatican State, na maging mediator sa iba't ibang mga conflicts na ito. So, yun yung isang masasabi natin na legacy niya. Siya yung kahit na kasi hindi naman niya binabago ang doctrine, hindi naman totoong binago niyang doctrine eh. Kumbaga, traditional pa rin ang simbahan, pero yung approach tulad sa LGBTQI, inano niya na kanyang ipinahayag na hindi niya pwedeng husgahan. Who am I to judge? Yan ang isa sa mga defining quotation niya. No, Diyos ang maghuhusga. Pero kung gustong lumapit ng mga ito, ng mga sinasabi natin na yung mga hindi sumusunod supposedly, kung gusto nilang lumapit sa simbahan, mapalapit sa Diyos, kailangan bigyan ng ibang approach upang sila ay makalapit. So yung parang nagde-define sa kanya, no? Yung inclusivity na sana ay lahat kabilang sa simbahang Katolika. Hindi lang ang nagdedesisyon ay ang laity o yung mga yung mga clergy, kundi pati yung laity. Kaya nga meron siyang malaking proyekto in recent years, yung synodality. Yung synod dati, mga obispo lang ang nag-uusap, nagdedesisyon para sa simbahan. Ngayon, maging ang mga nagkaroon ng consultation sa bawat parokya at nagkaroon nga ng mga iba't ibang usapin na dinala naman sa Vatican. No? Prof. Shao, Andre po to, si Pope Francis nga, nabanggit na nga po natin, ang unang Santo Papa na hindi nga mula sa Europa at unang Jesuit Pope. Ano ba yung masasabi mong naging indikasyon nito para sa simbahang Katolika? Well, una sa lahat, yung pagiging Latin American Pope niya, ay ibig sabihin kasi sa matagal na panahon, ito yung mga peripheries na tinatawag o yung mga nasa laylayan. Dahil ang Catholic Church ay very European. Now, of course, sinimulan niya ni John Paul II na first non-Italian Pope, no? Na nagkaroon ng pag-reach out. Pero matindi yung kay Francis kasi mas naiintindihan niya halimbawa yung mga African nations, Asian nations, na magkaroon ng mga nagpag-reach out, nag-travel din siya, no, sa iba't ibang lugar. But not only that, nabanggit mo yung pagiging Jesuita niya. Lahat naman ng Papa ay guro, no? Pero kasi ang mga Jesuit una sila ay mga educators, 'di ba? So marami siyang nais ituro sa mamamayan sa buong mundo, no? Na ipinahayag niya sa kanyang mga encyclicals. Pero yung isang paaaring sabihin natin, bilang isang Jesuit, ay yung mga Jesuit kasi parang sila yung mas progresibo kesa sa iba pang mga grupo ng pare. Kaya talaga naging very progressive ang agenda ni Pope Francis. No? Mas naging bukas. Sabi niya, i-bless daw niya, pwede daw i-bless. Hindi niya ikakasal, hindi ikakasal ng simbahan, pero pwedeng i-bless ang mga nagmamahalan, no? Basbasan kung humihingi ng blessing, di ba? Parang parang kakaiba yun sa ibang mga naging papa noon na very, very, sabihin na nating strict doon sa tinatawag na LGBT. So yan ang isa sa mga masasabi natin na kumbaga innovator talaga, innovator and radical ang sabi nga nung mga tao. Hindi naman siya radical talaga, pero kung sa simbahang Katolika ang usapin, medyo radical nga. At meron siyang purpose. Ang purpose niya ay hikayatin ng lahat na lumapit ulit kay Kristo. Prof. Shao, you've already mentioned several reasons why we are endeared by him, bakit natin siya minamahal. Do we know kung saan nagsimula yung bansag sa kanyang People's Pope? At ito ba ay nanggaling dito sa Pilipinas? Ito ba ay term all over the world? Naman yan, yung People's Pope talagang unang-una pa lang niyang maging papa. Dahil siya yung ayaw niya sa mga trappings of power. Dahil di ba nung naging papa siya,
imbis na sumakay siya sa Pope Mobile pagkatapos o sa isang car, tinamaan niya yung Cardinal sa isang bus, tapos siya mismo yung nagbayad ng hotel niya. Di ba yun pa lang talagang makikita mo, ibang-iba siya. Dahil sa Buenos Aires pa lang, nung siya ay Cardinal, nung siya ay Obispo, siya ay nagte-trend. Siya ay nagluluto sa sarili niyang bahay. Hindi rin niya pinili bilang Santo Papa ang papal apartment o yung palasyo sa Vatican City, kundi siya pinili niya yung simpleng kwarto doon sa Casa Santa Marta na yun ay hotel yun para sa mga kardinal. Pero doon na siya tumira kasi nga mas simple. Yun ang gusto niyang ipakita na saka hindi siya mahilig doon sa mga red robes. Ayaw niya yun yung mga red robes nung una siya nagpakilala, nakaputi lang siya So parang ayaw niya, yung gusto niya simple lang, lagi siyang nakaputi, na damit niya at gusto niyang ipakita na yung leadership by example. Kailangan yung ibang mga obispo din, yung ibang mga kaparian, leader ng simbahan, mag-reach out sa mamamayan at ipakita na simple lang ang simbahan. This is the church of the poor. Ito'y simbahan ng mga dukha at mahihirap. Prof, it's good that you mention yung pagiging simple ni Pope Francis. In fact, nung kanyang first few years ng kanyang pagiging Santo Papa, napabalita pa siya na tumataka siya sa gabi at pumupunta sa mga beggars, nakikihalubilo, etc. At siya rin po ang nagbago ng maraming mga proseso tulad po ng kanyang pagpapalibing. Siya po ang isa sa mga unang Pope na gusto niya outside the Vatican siya ipalibing. At siya po ay gusto rin niya sa simpleng coffin lang ilalagay, taliwas doon sa naging tradisyon na mamahalin at gawa sa mamahaling materyales. So as a historian po, Prof, would you view Pope Francis a revolutionary Pope o transitional one? Yan din ang sinabi ni Austin Ivory, revolutionary si Pope Francis. Ang kailangan lang sigurong maintindihan natin ay siyempre, depende pa rin sa susunod na Papa kung kumbaga, ibabalik niya sa dati, i-revise niya ulit yung mga desisyon ni Pope Francis. Pero yun na nga, siguro kung meron mangyaring ganyan, kailangan mas maganda kung synodality pa rin, 'di ba? Mapag-usapan pa rin ng mga obispo sa mundo ng mga Catholic Church, laity. Pero alam mo, maganda din sa ginawa ni Pope Francis, kahit sa Vatican, binago niya kasi yung mga opisyal doon, hindi na puro kardinal. Meron na nga siyang nilagay na mga babae na opisyal ng Vatican. So, yun yung makikita mo na napakagandang ginawa niya. No? Pati yung, hindi niya ginawang pari yung mga babae. Pero binigyan niya ng mas maraming role. Lalo na doon sa sex scandal na mga pari, yung mga investigasyon na yan. Talagang inalaw niya yung mga kababaihan at yung mga biktima mismo na maging maging bahagi ng investigasyon. Tama po yun Naging open siya, transparent sa pag-iimbestiga ng sexual abuses, allegations sa simbahan. At pati yung finances ng government, ng Vatican government ay kanya rin naging transparent sa pagpapahayag tungkol dito. But on that note, wala na po tayong oras. Marami pa kaming gustong itanong sa inyo pero wala na po tayong oras. Maraming salamat po sa inyo, historian and Professor Chow Chua. Samantala naman po mga kapatid, weather update tayo. Kasama pa rin ang ating nag-iisang weather tito na laging may panahon para sa iyo, Tito Alvin. Sa araw po na ito, ano-ano bang mga lugar ang makararanas ng matinding init? Good morning Mama Dims at good morning mga kapatid. Ulat panahon mo ulit tayo. Maliban sa mga possible na thunderstorms dito sa ibabang bahagi ng Mindanao, dyan po sa may area ng Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, kasama na po dyan ang Socsagen at ilang bahagi ng Davao Region, magpapatuloy po ang mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Dulot pa rin yan ang tinatawag nating easterlies. Katunayan, kahapon nakapagtala po tayo ng matataas na heat index sa malaking bahagi po ng Luzon. Particularly dito sa Central Luzon, kasama po dyan ang Bulacan na umabot sa hanggang 48 degrees Celsius yung ating heat index. Umabot naman yan sa 47 degrees Celsius dyan po sa may Pangasinan, sa may Dagupan, at naglalaro naman yan sa 44 degrees Celsius
o napakainit na heat index dito po sa mga areas ng Tarlac, Aurora, kasama na po dyan ang Olongapo. Ngayong araw na ito, kung mapapansin nyo dito sa ating heat map, hindi ganun kataasan yung ating heat index dito sa Mindanao dahil sa epekto ng ating intertropical convergence zone. Posibleng umabot sa hanggang 38 degrees Celsius yung ating heat index dito po sa may Davao area. Pero kung papansinin nyo again, ito pong malaking bahagi ng ating bansa, kasama na po dyan ang Visayas. Yan po mga kulay-pula na yan po yung may mga areas na may matataas na heat index. Posibleng umabot sa hanggang 38 degrees Celsius yung ating heat index dyan po sa may Cebu. Mainit din po dito sa may Western Visayas, kasama po dyan ang Negros at Panay Islands. Dito naman sa Luzon, napakainit pa rin po dito sa malaking bahagi ng Central Luzon. Posibleng pumalo sa hanggang 46 degrees Celsius again yung ating heat index dito po sa may area ng Bulacan. Kasama na po dyan ang area ng Pangasinan na papalo naman sa hanggang 45 degrees Celsius yung ating heat index. Naglalaro naman sa hanggang 43 to 44 degrees Celsius yung ating heat index dito po sa may areas ng Aurora, kasama po dyan ang Cagayan, maging dito sa Palawan. Dito naman sa Metro Manila, sa lalabas ng bahay, maghanda at mag-ingat pa rin po tayo sa matinding init ng panahon na posibleng pumalo sa hanggang 41 degrees Celsius yung ating heat index ngayong araw na ito. Gaya nga ng nabanggit natin kanina, ang mga above 40 degrees Celsius na heat index at hindi lang po yan sa Metro Manila, malaking bahagi na po yan ng ating bansa ay nasa danger level o mapanganib na antas ng heat index. Mag-ingat po tayo dyan, ugaliin pong uminom ng tubig, umiwas sa direktang init ng araw at magpahinga kung kinakailangan para makaiwas sa dehydration at heat stroke. At yan muna ang ating lagay ng panahon. Muli, ito po ang inyong weather, Tito Alvin, na lagi may panahon para sa iyo. Sa aming pagbabalik, sino-sino nga ba ang matutunog na pangalan para maging susunod na Santo Papa? At mamaya, kukumustahin po natin kung ano nga ba ang sitwasyon ngayon sa Vatican. At pag-usapan pa natin kung paano nakikiisa ang simbahang Katolika sa bansa sa pagluluksa po sa pagpanaw ng Santo Papa. Huwag po kayong aalis mga kapatid, magbabalik pa po ang inyong paboritong morning kasalo. Ito ang Good Morning Kapatid! Patuloy na nakasubaybay ang buong mundo sa mga kaganapan sa Vatican, kasunod po ng pagpanaw ni Pope Francis. At okay pa rin po niyan, makakapanayan po natin ang isang student priest sa Rome, Father Coke Daryl Prieto. Good morning, Father Coke, and buongiorno po sa inyo. Father, unahin ko na po, bilang Pilipinong pari po sa Roma, ano yung mood dyan at nararamdaman po ninyo nung, siyempre, nabalitaan po ninyo ang pagpanaw kahapon ng Santo Papa? Pareho ng lahat ng mga tao sa buong mundo, it was really shocking, no? It was really a surprise kasi bago lang natin siyang nakita na nakipanayam sa mga tao, nagbigay ng kanyang Urbi et Orbi blessing last Easter Sunday. Then nagulantang lahat, no? When the news came out around 9:35 in Rome, around that 7:30 in the morning, Pope Francis has already passed away, went back to the Father's house, and yun, yung gulat, yung hindi mo alam kung totoo ba to, fake news pa ba, but when the Camerlengo has already spoken, no, dahan-dahan nang nagsisink in, the Holy Father has gone, the Holy Father has died. Father Coke, si Dempos po ito. Father, ano po yung mga personal niyong karanasan sa pamumuno po dyan ng Santo Papa bilang isang student priest? We always had a chance to be with him. Meron po kaming yearly gathering ng lahat ng mga student priests ng buong Rome with the Holy Father. But last November, I had a personal and sacred encounter with him as I joined a special course on the causes of saints. And we had a special audience with him. It was merely around a minute of encounter, no? Shaking his hands, talking to him personally. But I would never forget that warm hands and that beautiful smile that he would give us. And that very words, I said, "Coraggio, go on, go on." These words would always be a part of me, would always be a special memory. Pope Francis has always inspired many of us here in Rome to
continue giving ourselves back to the real priesthood, no? The real service to the people of God. Father, kayo po pala ay narito pa sa Pilipinas. I was wondering po, Yes. kailan po kayo makakabalik sa Roma? Now I'm planning to really find ways to go back to Rome ASAP. I'm here in the Philippines to accept my new assignment. But my new assignment is to go back to Rome. So now I'm planning to seeking for the next possible flight to go back to attend at least the preparations for the conclave and the conclave proper. That would be in the next weeks. Father, may you have a safe flight back to Rome. Pero ano po yung mga inyo pong inaasahan sa mga susunod na hakbang ng Simbahang Katolika sa pagpili po ng bagong Santo Papa? There are changes. No? There are changes after Pope Francis has signed the document for his funeral. This will be a simple funeral. Now he's already in the casket inside the chapel of the Santa Marta. So we are waiting when he will be placed into the St. Peter's Basilica for public viewing, after which will be the date of his funeral. After the date of the funeral will then be the dates of preparations for the conclave. But usually there are 9 days of mourning. After the 9 days of mourning will be another 15 days of preparation before the conclave. So we are waiting for the coming of the cardinals within the next days to go to Rome, then for the funeral rites, and stay there until the final date of the conclave. Father, mensahe na lang po sa mga Katolikong kagaya natin dito po sa Pilipinas at sa buong mundo sa panahong ito po na nagluluksa tayo para sa Santo Papa. Mabigat man, nakakagulantang man yung balita. But as I have heard my friends in Rome, no, yung mga pare natin na nasa Roma, the mood is mixed. It is sad, but it is celebration. It's a celebration of life, papasalamat sa isang Santo Papa na nagbigay ng pag-asa sa napakaraming mga tao that reminded us of what true Christianity is all about. So we continue to pray for the Holy Father as what Cardinal Ambo David has asked us, Filipinos, to pray as a family for the eternal repose of the Holy Father, to light a candle for the Holy Father's eternal repose. And as we continue to pray for the Holy Father, we continue to pray for the Church. Now we continue to ask the Holy Spirit to guide the Church in this important transition, that she may continue to become a mother that guides the whole people of God. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Father Coke. Thank you very much. Father Coke Daryl Prieto. At sa atin pong pagbabalik, ang sitwasyon sa Vatican ngayon ibabahagi natin maya-maya po. Huwag po kayong alis mga kapatid, magbabalik pa ang inyong paboritong morning kasalo, ang Good Morning Kapatid! Nagbabalik po ang Good Morning Kapatid. Buong Pilipinas po ang nakikiramay sa pagpanaw ng leader ng Simbahang Katolika. Katunayan, kaliwat kanan ang pagkalembang ng kampana ng mga simbahan para kay Pope Francis. Kaugnay po niyan, ng balitang yan, makakausap po natin si Diocese of Cubao spokesperson Father Ari Sison. Magandang umaga po sa inyo, Father, at maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga. Opo, bukod po sa pagpapatunog ng kampana, may iba pa po bang mga tradisyon ang ating simbahan para po maipakita yung pakikiramay po natin sa pagkamatay ni Santo Papa? Nagsimula na kagabi yung pag-aalay ng Santa Misa sa iba't ibang simbahan, iba't ibang dioceses para sa ikapapayapa ng kaluluwa ni Pope Francis. Itong first 9 days ay tinatawag nating Novendiales, 9 days of mourning, 9 days ng panalangin para kay Pope Francis. Yung Novendiales in Latin, parang yan yung equivalent ng ating Novena Masses
dito sa Pilipinas sa tuwing may namamatay. So 9 days of mourning. Kagabi sa Vatican, pagkatapos ng official announcement ng pagkamatay at ng cause of death ni Pope Francis, na seal na din yung papal apartments, no? Pagkatapos, yung Dean ng College of Cardinals nagpadala na rin ng summons sa lahat ng mga cardinal all over the world para magpunta sa Rome para mag-participate sa funeral ni Pope Francis. Inaasahan natin na malamang tonight or tomorrow magsisimula na yung public viewing ng mga labi ni Pope Francis. Father Aris, good morning po. Maraming salamat sa oras ninyo. Andre po ito. Bukod Good sa Manila... morning, Andre. Good morning po, Father Aris. Maraming salamat muli. Bukod po sa Manila Cathedral, may mga misa rin po. May mga misa rin po ba sa iba't ibang mga simbahan na bukas naman sa publiko at sa mga kapatid natin na nakikiramay? Yes, of course. Dito sa Diocese of Cubao, mamayang gabi, alas 6 ng gabi, sa Cathedral of Cubao, sa Immaculate Conception of Cathedral of Cubao, mangunguna si Bishop Elias Ayuban, ang Bishop of Cubao, sa banal na misa para kay Pope Francis. Father Aris, si Dimples naman po ito. Good morning po sa inyo. Father, ano po ang sa tingin ninyo ang pinakamalaking naging impluwensya ni Pope Francis sa simbahang Katolika sa Pilipinas man o sa pananampalataya po natin bilang mga Pilipino? Sa Pilipinas, palagay ko hindi makakalimutan ng mga Pilipino yung pakikiramay niya sa atin, pakikiisa niya sa atin pagkatapos nung Typhoon Yolanda noong 2014. Naalala niyo pa yung patapos makita ni Pope Francis yung damage na naganap sa dito sa Pilipinas, sabi niya, I need to go there. And nagpunta siya, no? Sabi niya medyo late na kasi January 2015 na siya dumating, pero hindi makakalimutan ng Pilipino yung nagpunta siya sa Tacloban, nakiisa siya dun sa mga biktima ng typhoon na kahit naalala ninyo, nakakapote siya, kahit malakas ang ulan, kahit may bagyo nun, nagpunta pa din siya. Hindi makakalimutan ng Pilipino yung ginawa niyang yun para sa atin. Father, throughout the course of this program, wala po kami pinag-usapan dito kung paano po yung naging epekto ni Pope Francis sa mga tao inside and outside the Catholic Church. Pero po, sa inyo pong mga pare, ano po ba yung naging epekto sa inyo ng pamumuno mismo ni Pope Francis sa simbahan? Sa aming mga pare, iba kasi yung kanyang style of shepherding, no? Ang sabi, talagang paulit-ulit niya kaming in-encourage na maging malapit sa mga tao in exactly the same way kung paano siya mismo malapit din sa mga tao. Ang hindi ko makakalimutan yung image na binigay niya, sabi niya, ang mga shepherds daw, dapat kami kaamoy ng tupa. Yun ang ginamit niyang image to show us na dapat lagi kaming malapit, lagi kaming kasama ng mga tao. And kasi yun ang ginawa niya. Just imagine siya mismo, hindi pa siya magaling. Kalalabas lang niya ng ospital, ilang beses na lumabas siya. No? And then yung kanyang last day, alam mo, yung ini-imagine ko, sabi ko, ano kaya ang gagawin ni Pope Francis ngayong Easter Sunday? And yun, no? Lumabas siya, unexpected, sa St. Peter's Square. First time, nagulat lahat ng tao. Inikot niya yung St. Peter's Square, and that was his last time on the Pope Mobile. And that was, I think that was his way of saying goodbye to us. Father, bilang isang deboto naman, paano po nakaka-apekto ang sinasabing nabanggit ng ating kanina ni Prof. Xiao Chuan, nakausap po namin siya, yung non-traditional at yung pagiging progresibo na paraan ng pamumuno ni Pope Francis sa ating pananampalataya? Si Pope Francis kasi, nakita natin na
mas mahalaga sa kanya, again, yung maging malapit sa tao kesa sa sundin yung rules, no? Mas inuna niya yung maging malapit sa tao. For example, yung kanyang first Holy Thursday nung 2013. For the first time, isinama niya yung babae at saka yung mga non-Christians dun sa mga hinugasan niya ng paa. I think this is a very striking difference kay Pope Francis that made a difference, no? Dun sa hindi lamang para sa kanya, pero sa mga tao din. That was his way of parang breaking tradition in order to make an important point na lahat tayo ay anak ng Diyos. Lahat tayo bahagi ng simbahan. Father Arius, ano pa po ba yung mga worth mentioning natin na differences ng burol ngayon ni Pope Francis kumpara po sa ibang mga Santo Papa noon? Yung first appearance niya, yan, pinakita nyo ngayon sa video, yung first appearance niya sa balcony after he was elected Pope, no? He normally, pagbati lamang pagkatapos blessing the people. But before blessing the people, Pope Francis asked the people to pray for him. And nakita natin yung kanyang humility. He bowed down after he asked the people to pray for him. At paulit-ulit niyang sinasabi yon during his 12 years as Pope. Do not forget to pray for me. The humility of Pope Francis is striking. Ibang klase. Tapos yung kanyang simplicity, na ako, nung lumabas siya sa balcony, sabi ko parang mali yata, kulang yata yung suot niya. Kasi hindi niya isinuot yung traditional papal vestments, yung the red moseta, the pectoral cross. Napaka-simple niya in his own way. Pati nga daw po yung sapatos na dapat suotin, tradisyonal ng isang Santo Papa, ayaw niya po eh. So he opted to wear. Oo. Yeah. Father, bakit nga po sinisira yung papal ring at sineselyuhan yung papal apartment at ganun din sinisira din po yung yung papal seal in announcement po na the seat is empty. Okay, yung sing-sing kasi ng Santo Papa, unique kasi yun eh. Yung bawat Santo Papa mayroong kanyang sariling sing-sing. And ginagamit yung sing-sing to seal the official documents. May wax yun pagkatapos siniseal with the Pope. When a Pope dies, sinisira yung sing-sing na yun para hindi na magamit. No? And that is the symbol to show that the sede vacante, no? That's the see of Peter is vacant, no? Pagkatapos yung papal apartments naman, traditionally sinisil yun to prevent looting, no? And to make it safe until the next pope is elected. So ngayon, kagabi, sinil na yung papal apartments and until the next pope is elected, and he is the one to open the papal apartments. Father, last na po, nakikita ko po kasi yung ngiti po sa mga mukha ninyo habang inaalala po natin yung mga nagawa ni Pope Francis. And somehow, nandun po tayo sa comfort na siya po ay nabigay sa atin ng Diyos at na-experience po natin siya in our lifetime. Pero do you also see a significance ng kanyang pong pagkamatay after po ng Easter Sunday? There are 3 persons I can remember who died, okay? Si Mother Angelica died on Easter Sunday. Si Pope John Paul II died on the eve of Divine Mercy Sunday. And Pope Francis died on Easter Monday. The good news of Easter is that death is not the end. Jesus Christ died, but after 3 days, rose again. So, malungkot yung pagkamatay ni Pope Francis, but there is the hope
of Easter, the hope of resurrection. And so we are saddened by the death of our Holy Father, Pope Francis, but at the same time, we pray. We pray that he is now with the Lord. We pray that the Lord may grant him eternal rest. We pray that the Lord may reward him for all the good that he has done throughout his life. Father Arius Season, nakakakilabot po ang inyo pong mga salita. Maraming salamat for giving all of us, including everybody pong nanonood ngayon ng Good Morning Kapatid, the comfort and joy and just knowing that death is not the end. Maraming salamat po, Father Arius Season ng Diocese of Cubao. God bless you. Father, please pray for us and we will pray for you as well. Thank you, Father. Patuloy naman po ang buhos ng pakikiramay ng world leader sa pagpanaw po ng ating minamahal na si Pope Francis. Sabi ni Argentine President Javier Milei, sa kabila ng magkaiba nilang pananaw ng Santo Papa, malaking karangalan pa rin daw na makilala si Pope Francis. Nakiramay din po si Israeli President Isaac Herzog sa pagpanaw ng Santo Papa. Inalala niya ang pag-aalay ni Pope Francis sa kanyang buhay sa pagtulong sa mga mahihirap at panawagan ni Pope para sa kapayapaan sa mundo. Sabi naman ni dating US President Joe Biden, iba raw si Pope Francis kumpara sa mga naunang Santo Papa. Maalala raw si Pope Francis bilang isa sa leader na may pinakamalaking impluwensya ngayon. Inalala naman ni dating US President Barack Obama ang mga gesture ng Santo Papa, gaya ng paghugas ng paa ng mga prisoner at pagyakap sa mga may sakit. Anya, sa ganitong paraan, pinapaalala ng Santo Papa na tayo ay may obligasyon sa Diyos at sa isa't isa. Tinawag naman ni United Nations Secretary General Antonio Guterres na Transcendent Voice for Peace, Human Dignity at Social Justice. Ang Santo Papa, maalala raw si Pope Francis sa kanyang malasakit sa mga nasa laylayan at mga naiipit sa girian. 7 minutes ago, before 8 in the morning po, this Tuesday sa aming pagbabalik, sino-sino nga ba ang mga posibleng pagpilian para maging bagong leader ng Simbahang Katolika? Huwag po kayong aalis dahil tuloy-tuloy lang ang Happy Mornings pagbabalik ng Good Morning Kapatid! Sagittarius, think big. Mag-book ka kahit hindi ka pa nagpapaalam kay boss. Lucky Charm Compass Amulet, Lucky Stone Sodalite. Capricorn, ipakita ang iyong appreciation sa mga mahal mo sa buhay. Lucky Charm Gold Ingot, Lucky Stone Emerald. Aquarius, huwag maya na i-share ang ideas mo for today. Lucky Charm Wind Chime, Lucky Stone Fluorite. Pisces, huwag kang gumaya sa iba. Palagi mong piliin maging mabait. Lucky Charm Koi Fish, Lucky Stone Amethyst. At yan ang daily dose of horoscope, mga paalala mula sa AI o Artificial Intelligence. Pero ang aming reminder, i-manifest pa rin ang good luck sa gabay ng mga bituin. G, go! Babalik po ang special coverage ng Good Morning Kapatid sa pagpanaw ni Pope Francis. Hindi po popularity contest ang pagpili sa susunod na Santo Papa, pero mayroon pa ring matutunog na pangalan para maging bagong leader ng Simbahang Katolika. Kung sino-sino po ang mga yan, alamin natin sa Frontline Report na ito. Papabile. Yan ang tawag sa matutunog na pangalan na posibleng maging susunod na Santo Papa base sa kanilang karanasan at impluwensya sa Simbahang Katolika. Kabilang sa listahan ng mga papabile, ang Italianong Cardinal na si Pietro Parolin
isa sa mga pinakamatataas na opisyal ng Holy See. Si Cardinal Parolin ang kasalukuyang Secretary of State ng Vatican. Ang kanyang malawak na karanasan sa international relations ang isa sa malalakas niyang katangian. Isa pang matunog na papabili ang kababayan nating si Luis Antonio Cardinal Tagle. Si Cardinal Tagle ang kasalukuyang Prefect of the Congregation for the Evangelization of Peoples. Ang kanyang mahalagang ambag sa missionary work at pagpapalaganap ng ebanghelyo sa Asya ang nagluklok sa kanyang mataas na posisyon sa Vatican. Isa pang matunog na pangalan si Robert Cardinal Sara ng Guinea. Siya ang dating Prefect of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments. Kilala si Cardinal Sara sa hanay ng mga konserbatibong paksyon ng simbahan. Katangi-tangi ang kanyang paninindigan sa pagpapanatili ng mga tradisyon ng Katolisismo. Isa pang papabili si Christoph Cardinal Schönborn, ang Arsobispo ng Vienna. Si Cardinal Schönborn ang isa sa mga pinakamalapit kay Pope Francis. Isa rin siya sa mga influential figure sa pagbuo ng Catechism of the Catholic Church. May malawak din siyang karanasan pagdating sa pastoral leadership. Matunog din ang pangalan ni Angelo Cardinal de Donatis ng Italia. Siya ang kasalukuyang Vicar General for the Diocese of Rome at itinuturing na kanang kamay ni Pope Francis. Gaya ni Pope Francis, malapit ang puso ni Cardinal de Donatis sa mahihirap. Kahanga-hanga rin ang dedikasyon niya sa pastoral work. Pasok din sa listahan si Juan Jose Cardinal Omelia ng Spain, ang kasalukuyang Arsobispo ng Barcelona. Isa si Cardinal Omelia sa mga pinaka-nirerespetong leader sa mundo ng Spanish-speaking Catholics. Ang kanyang pamamaraan sa pakikipagdialogo, pagiging inclusive at paninindigan sa mga isyong panlipunan ang mga dahilan kung bakit siya itinuturing na papabili. Matunog din na maging susunod na Santo Papa ang American Cardinal na si Sean O'Malley. Siya ang Arsobispo ng Boston at head ng Vatican's Congregation for the Doctrine of the Faith. Kilala si Cardinal O'Malley sa kanyang mga reforma kaugnay sa pagkakasangkot ng ilang pari sa sexual abuse. At sa mga oras na ito, silipin po natin ang sitwasyon ngayon sa St. Peter's Square sa Vatican. Sa ngayon po mga kapatid, wala pa po tayong nakikita nagtitipon sa St. Peter's Square dahil mag-aalas 2 pa lamang po ng madaling araw doon. Diyan huling nakita ng publiko si Pope Francis nitong Easter Sunday at inilabas na rin ng Vatican kanina ang spiritual testament ni Pope Francis. Dito niya sinabi ang kanyang hiling na mailibing sa Papal Basilica of St. Mary Major. Doon po nagdadasal si Pope Francis bago siya umalis at pagdating niya mula sa kanyang overseas trips. Hiling din ng Santo Papa, simple lang ang kanyang puntod, walang dekorasyon at may nakasulat lang na inscription na Franciscus. Yan po mga kapatid, ang Paalam Pope Francis, a Good Morning Kapatid special coverage. Isang makabuluhang umaga po na naihatid na namin sa inyong mga tahanan ngayong araw na ito. Kita-kits pa rin po tayo bukas mga kapatid at para sa ating mga kids naman, susunod na po ang cartoons. Enjoy lamang po ang ating araw, spread good vibes mga kapatid, keep smiling, yan po ang paalala na inyong paboritong kasalo sa umaga ang Good Morning Kapatid!